Welcome back guys sa ating channel, Stock Play. At kung bago ka pa lamang ay pakisubscribe ng ating channel at huwag kalimutang i-press ang bell button para palagi ka manonotify sa mga bagong video na i-upload natin sa about sa stock market. So ngayon, maghahanap tayo ng mga stock na magandang bilhin sa fundamental at sa technical analysis. So let's do this guys. So, eto guys yung part 1 natin. Tapos, meron pang mga susunod na mga part 2 kasi sobrang dami natin i-analyze. So, let's start. So, magsisimula tayo guys sa letter A, Okay, unahin natin to. Si Triple A. Si Asia Amalgamated Holdings Corporation. Ayan. AAA. Tapos, iset na rin natin dito, para sabay-sabay na siya. AAA. AAA. Click. Okay na. Based sa kanyang technical chart, so kung titignan natin guys, ayan, So, wala pa to sa ating na target na price para sa kanyang technical. So, I think ang magandang bilihan dito is around here sa 1.26 kasi wala na sa support So, dito tayo guys bibili sa part na to. Doon sa may diagonal support niya. Since wala na kasi, kaya I think meron tayong resistance dito 1.618 Fibonacci extension line. Pero gamitan na din natin ng ng retracement tool. Ayan. So kung titingnan natin, nasa support na siya Ayan. Or okay, pwede sabihin nasa resistance. Ayan. 1.63 yung kanyang resistance. So, pwede tayo mag-abang. So, 1.25 pesos per share. O kaya based sa kanyang technical, so hindi pa ito magandang bilhin si AAA. Then, based naman sa fundamental, so tignan natin to sa kanyang financial reports. Then, kukunin natin book value. Since ang kanyang book value per share is negative, kaya di na tayo magko-compute, Pero i-try pa din natin. So, for AAA, so kunin natin yung book value, which is negative 0.02. Tama. Okay, correct. Then, for Bloomberg, kukunin natin yung kanyang market price, 1.61. Sulat lang natin. Ay, mali. Ayan. Then, for EPS, so for key statistics, so negative din. 0. Okay, meaning, ang valuation natin is negative 2 Negative 0. Okay. Overvalued, pero guys, pagka kasi yung book value per share is negative, so hindi magandang bilhin to. So, for fundamental, hindi rin maganda si AAA. So, let's proceed. Next na stock is eto, si AB. Atok ba to? Atok Big Wedge Company. So, let's see for AB. Then, i-search din natin simultaneously para mas mabilis. AB, nasa baba. Tapos dito, sa Bloomberg, pwede search natin. Yung ticker link naman yung dito, mahalaga. Okay, unahin na natin ito. For PSE Edge, so kukunin natin book value per share niya, So, from AB, meron tayong 0.26. Ayan.
0.26, no? 0.26. And yung current stock price is 10.5. Okay. 10.5. Then EPS niya, guys, so negative. Meaning, guys, based sa fundamental, hindi magandang bilhin to. Kasi EPS negative, no? Ayan, so wala tayong makukuha dyan. Pero tignan natin, guys, yung kanyang chart, no? Ayan. Based sa kanyang chart, maganda na itong bilhin kasi nasa bottom na siya eh. Pero, much better kung bibili tayo rito. Okay, sa pinaka-support natin, around 9.64 pesos per share. Ayan, guys, no? So, this is for AB, no? So, sa technical, maganda siyang bilhin. Ayan. Next natin, guys, is AB. So, ABA naman kay ABA. ABA, ABA. Ayan, ABA. Ayan. So, same lang din. Okay, unahin na natin yung book value na to kay ABA. So, we have 3.03 at 3.04. Kung ano, guys, yung mas mababa, yun yung kukunin natin, ano, para mas conservative. So, 3.03. ABA. So, burahin na natin muna to. 3.03. Then, yung kanyang market price is 0.49. Ayan. Then, for EPS, we have 1.1. No? Click. Okay. So, ang valuation natin dito kay ABA is undervalued, ano? So, meaning magandang bilhin to based sa fundamental niya. At kung titingnan natin, guys, kung i-compare din natin sa kanyang book value per share, still, mas mababa pa rin si market price. So, meaning, based sa kanyang fundamental, magandang bilhin si ABA. No? Then, tingnan naman natin yung kanyang technical. So, ayan. Based sa kanyang history, so, ang kanyang pinaka-support is nasa 0.22, ano? Peso per share. Kaya, kung technical ang pag-uusapan, hindi ako, guys, bibili rito. Kasi yun yung bottom natin, ano? Based sa price history. So, first support, andito. Second support, so, ito, medyo mahaba. Ito. Third, so, ito yung for possibly, kahit di na siya nauntog. Tapos, ito pa. So, possible, guys, is mahit muna to, no? Yung 0.22. Kaya doon tayo mag-abang kung bibili natin si ABA. Ayan. Next kay ABA. ABA. So, we have, okay, preferred share to si ABC. Kaya wag na natin yung isama. So, sa common stock lang tayo titingin. ABG. For ABG, so, ano natin? Search natin, ABG. Tapos, dito na tayo. Sa Bloomberg. Click. Based sa kanyang sa financial reports na to, okay, yung book value niya as of 2019 is 0.89. So, ABG, then, burahin na natin to. Ang kanyang book value is 0.89. Let's check. 0.89. Okay na. Then, yung kanyang market price is 5.5. O, dahil lagay natin. Then, EPS. So, yung EPS. O, so, ito. Okay. Negative, guys. 0.01. Ayan. No?
So, bakit wala tayo nakukuha? Kasi negative eh. Pagka guys, meron tayong negative number sa loob ng square root. So, meaning, imaginary number siya. Kaya wala tayo talaga makukompute dyan. So, for fundamental, hindi maganda to sa ABG. Kasi yung EPS niya is negative. Tapos, based sa kanyang technical analysis, so let's see guys, no? Okay, maganda na itong bilhin kasi malapit na din siya sa support. So, first support is here. Second support, ito. And possibly, ma-hit natin yun. Since malapit na siya guys, pwede na tayong dito bumili. No? Ayun, no? So, ang bilihan natin dito is, okay, pwede dito, no? Around 4.75 pesos per share. Ayan. Based sa kanyang technical guys. Pero sa fundamental, hindi pa maganda to eh. Next, for ABG. So, ididire-diretso lang natin to guys, no? So, ABS. ABS-CBN. ABS. ABS. Ayan, ito siya. So, for ABS, ano yung nakikita natin dito? So, kukunin natin yung book value niya, yung latest. So, we have 43.19 tsaka 41.43. So, kukunin natin yung mas mababa, which is 41.43. So, ABS, saburahin na natin to. Ang kanyang book value is 41.43. Let's check. Okay, tama na. Then, yung kanyang market price is 16.1. Then EPS, so scroll lang natin pababa, we have 3.46. Based sa kanya, sa Graham's number, so ano to, no? Yung valuation natin is undervalued. So meaning, maganda na itong bilhin. Based sa fundamental, no? At kung ihahambing natin yung market price niya compare dito sa book value, so still undervalued pa rin siya kasi mas mababa yung market price. Then for technical analysis, kasi kung titingnan natin guys, nasa support na talaga tayo dito eh, no? So ito yung first support, second support, no? Third support. Hindi mabasag-basag guys. Ito. Okay. Nung last analysis natin dito, sabi natin, pagka hindi nag-hold guys, so meaning, mapupunta tayo sa 12 pesos per share. So, saan ba yung 12 pesos per share? Yun kasi guys yung ano natin, yung horizontal support. So, around here, no? Sa part na to. Dito sa part na to. Ito. Diyan guys. Since di nabasag, kaya possible pagka nag-hold pa to dito, edi, kaya alam na natin reversal na siya. No? So sa technical, okay na din sa ABS. For me, ewan ko lang sa inyo. Ayan. So let's see guys kung ano pa yung magiging play niyan sa mga susunod na buwan. Especially sa kanyang franchise renewal. Next natin. A. So, okay, puro A lang tayo ngayon. Next natin is ABSP, no? So, let's see guys, ABSP. Actually, ABS din to eh. Ayun, no? Holding Corporation ng ABSP. Ayan. ABSP. Okay. Then, kukunin natin yung financial report. So, based sa PSE guys, no? Kasi yung iba ang tayo, binabash tayo. Ay, mali-mali sinasabi natin. Eh, nag-rely lang naman tayo kay PSE. So, kung meron tayong mga hindi na isamang mga important information, so kayo naman may maghanap nun, ano? So, hindi naman tayo perfect pagka nag-a-analyze. And at the same time, newbie pa lang tayo. So, nag-share lang tayo ng mga insight natin, no?
At based lang to guys sa opinion ko. So, pwede tayong magkamali at pwede ring tumama. No? Then, so eto nga 0. Okay, wala tayong makitang value dito eh. Kaya, mag-proceed na tayo dito sa kanyang technical. Kasi walang book value per share. 0 lang din makukuha natin guys dun sa ano natin, sa Graham's number. So, for technical, ano yung nakikita natin? So, maganda na rin itong bilhin guys. First support is here. No? Ayan. Ay, bayo. Kamote. Ayan. Ayan. First support. Second support. And third support. Ito na siya yun. So, nag-hold na siya sa may around 14.3 pesos per share. No? Ayan guys. O, based sa technical, maganda na itong bilhin. Si ABSP. Next. ABSP. Okay. Kasi Ayala na guys. Yung mga favorite nating blue chip to eh. AC. Ayan. Tapos AC rin dito. By the way guys, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay pakipindot lamang ano. At free lang naman to. At kung meron kang mga insight about this stock, so mag-comment down na lang kayo sa description box. For our AC, we have book value of, so we have dalawa, no? For this one. So we have 510 and 423. Which is, mas mababa yung 423.53 kaya yung kukunin natin. So, for AC, then burahin na natin to. Yung book value niya is 423.53. Then, yung market price niya is 460. No? Then, EPS, so we have, okay guys, super taas ano kung titignan natin. Grabe. So, ganyan yung mga blue chip. Matataas yung EPS, hindi nagne-negative ano. So though pwede naman din kasi guys na mag-negative. Pero kung talagang blue chip siya, still ano natin, mapapansin natin yung mga EPS nila is nagtataasan. So for this one, sa AC 83.98 yung EPS niya. Ang taas. Grabe. 83.98. Okay. Based sa ating Graham's number, si AC is undervalued ano, sa fundamental analysis. At kung ihahambing natin, yung current stock price natin compare sa book value, so medyo mas mataas si current stock price or yung tinatawag natin market price. So possible, okay, pwede na rin din, ano, kung pagbabasehan natin yung Graham's number. So pwede pa naman ito bumaba dito around here. No, para mas safe tayo sa 420. So, sa fundamental, okay na si AC. Good to buy na to. Then, ano, ang nakikita natin sa technical chart, no? So, sa technical analysis, guys. So, ito yung nakikita natin. Kung papansin natin, gumamit tayo ng Fibonacci retracement, no? At nag-hold na siya doon sa 350, ano ba ito? 355 ba ito? Ayun. 356, no? Pesos per share. So, kung mag-hold dito, ay di mas maganda. Pero as of now, hindi pa magandang bilhin to kasi wala na sa support. So, kung bibili tayo, edi possible mag-retest muna to. Okay, pagka nag-retest, edi saka pa lang tayo bumili, no? Since meron pa naman COVID eh, kaya di pa stable yung market. Ayan. So for technical analysis, hindi pa magandang bilhin to, no? For me, baka meron na naman yung mga bash natin. So newbie lang tayo guys, kaya huwag kayo magalit sa akin. No? Ayan. Next one natin is
So, tapos na kay AC. Masarap mag-hunting, guys, no? So, ito, ACE. ACE. Tingnan natin kung meron ano. Ayun, meron ACE. ACE site. Tapos, sa Bloomberg, ayan. Let's see. AC ito. Sa kanya financial report, yung last, guys, is 3.26 at 3.6. So, syempre, kukunin natin mas mababa, 3.26, no? Kay ACE. ACE. Sobrahin natin to. Book value niya is 3.26. 3.26. Then, yung market price niya ni ACE is 1.28. 1.28. Then, yung EPS is negative, guys, no? So, wala naman tayong makukuha rito. So, medyo may kalakihan, ano? Negative 1. So, for fundamental, hindi magandang bilhin to sa ACE. Pero sa technical, kung titignan natin, ayan. So, naka-spot na tayo ng support. Okay, around 0.96, no? Or 1 peso per share. Ayan. So, ito yung first support. Second support, kahit hindi gaanong sumakto. And third support. So, kung nakabili tayo dito, okay, sa part na to, sa 1 peso per share. So, nag-profit na tayo ng almost 20%, no? So, for now, hindi pa to magandang bilhin kasi lumipad na sa support, eh. Okay, ang magandang bilihan dito is around 1 peso per share. Okay, ACE. Next. Excuse me. Sinisipon ako. Ayan. So, A. Saan tayo and kay ACE, no? So, ACEPH. Ito. ACP. Ano? ACEPH na lang. Ay, hirap i-explain. Ayan. ACEPH. ACEPH. Tapos dito, kay Bloomberg PH. So, meron. Let's see, guys, sa may kanyang financial report, ACEPH. No? Wait nga lang. So, ayan. Okay. For PSE, ang kanyang book value is 1.67 at 1.7. No? E di kukunin natin mas mababa, 1.67. So, ACEPH, then burahin na natin to. And yung book value niya is 1.67. Stock price, 1.67 din. And yung EPS is negative na naman, guys, no? So, hindi magandang bilhin to. 19. Okay, pwede wala naman tayong valuation. Pero kung ang pagbabasehan natin yung book value niya, okay, equal na, no? 1.67 parehas. So, kahit na. Kasi, maganda rin pagbasehan si Graham's number, no? Kasi yung EPS niya negative, eh. Ayan. So, for fundamental, hindi magandang bilhin to. Then, for technical, let's see. So, wala na din to sa support, eh. No? Tingnan natin. Ayun, no? So, lumipad na siya, guys, no? From this area sa 1.618 Fibonacci extension line natin. At na-break na yung okay, yung 1.63 pesos natin. No? So, kung susukatin natin yan, guys, okay, gamitan natin ng Fibonacci. Okay, wala sa hulog to, eh. Then, at the same time, kung titignan natin, guys, malapit na sa may
resistance sa 0.618 Fibonacci retracement line, no? Kaya hindi magandang bilhin to kasi malapit na sa resistance. At kung pagbabasihan natin to, itong kanyang long-term support, still hindi pa rin maganda to. Ayun, no? First support is here, no? Second support is here. At ang pinaka-crucial guys, yung pang third support. So, kung ako ang tatanungin, mas conservative kung dito tayo bibili sa baba rito. No? Kaya around 1 peso per share. O, sa part na to, ang bilihan guys. For me, ewan ko lang sa inyo kasi, syempre, ano tayo dito we want to minimize the risk. And syempre, we want to maximize the profit. No? So, yun lang guys. For me, hindi pa magandang bilhin yun sa SPH. Next, SPH. Ano ba to? ASEX. ASEX tuloy. ACEX na lang. ASEX tuloy. ACEX. 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 Kasi makalimutan natin kaya paulit-ulit na. ACEX. So, meron. Then, burahin na natin to. ACEX. EPS, burahin, book value, market price. Then, balik tayo sa PSE edge. So, for ACEX, so we have book value of 0.28 and 0.34. So, kung ano yung mas mababa, guys, so yun yung kukunin natin. So, 0.28 yung mas mababang book value dito. Ay, dahil yung kukunin natin, 0.28. Tapos, yung market price niya ngayon ni ACEX is 5.16 peso per share, no? Pesos per share. Then, ilagay natin sa Excel. Tapos, EPS. So, si EPS, guys, is negative. So, hindi magandang bilhin to, guys. Negative 0.09, no? So, take note, guys, pag si EPS is negative, the company is losing money, no? Kaya hindi magandang bilhin to based sa fundamental analysis. Based naman sa technical analysis, so let's see, guys. Ayan. So, gumamit tayo, guys, ng Fibonacci retracement tool, ano? At kung titignan natin sa screen natin, so wala pa siya sa may support. So, possible, guys, magandang bilihan dito is 4.55 pesos per share. So, for me, hindi maganda tong bilhin, ano? For now, si ACEX. Next. So, next natin is okay, marami tayong mga preferred shares dito, no? So, ililimit lang natin sa common stocks. Next natin is ACPR. Mga hindi familiar, guys, na ano to, ng mga stock sa PSE. Okay, wala, guys, ano. Okay, wala tayong makitang data dito sa PSE tsaka dito sa Bloomberg. Okay, skip na natin to sa fundamental niya, no? At mag-base na lang tayo sa technical dito. So, for ACPR, kung titignan natin, okay, nasa bottom na kasi siya. First bottom is here. Then, okay, malapit na siya sa bottom. Or, kung titignan natin pala, nasa bottom na siya, guys, no? Ayan. So, based sa technical analysis, magandang bilhin to. Yun nga lang, sa fundamental, bagsak kasi wala tayong makita. No? So, ingat-ingat na lang, guys. Next. ACPR. Nasaan yung ACPR na yun? Ito. Next natin is ACR. Ayan.
ACR, ACR. Ito. ACR. Meron ba? Oh, meron ACR. So, kanina wala eh. Ayan, ito rin meron. So, based sa PSE, ang kanyang book value is 1.81 tsaka 1.82. Ay, di kunin natin yung mas mababa, 1.81, no? ACR. Okay, sobra-bora din. And book value niya is 1.81. Then, yung market price niya is ACR is 0.9. 0.9. And yung EPS is 0.04. 0.04. Ayan. So, based sa Graham's number, undervalued to, no? At kung i-compare natin yung market price niya sa book value, still undervalued pa rin. So, meaning, based sa fundamental, magandang bilhin to sa ACR. At kung pag-uusapan naman natin is yung technical dito, let's see guys. Ayan. No? So, let's see. Okay, wala pa kasi sa support. Pero nauntog na siya sa may support. Yung first support natin is here. First support, second support, and third support, no? Okay, around 0.6 peso per share. So, for technical, hindi pa magandang bilhin to si Alsons, no? Or si ACR. So, maybe, mag-wait tayo ulit na mag-dip siya rito, no? Sa may support. Next, ACR. Ito. Next natin si AEV, si Aboitiz. AEV. So, meron. AEV rito. AEB. O, meron din guys. At tingnan natin yung financial report. So, yung last guys is 30.33 and 31.01. Since mas mababa si 30.33, edi yung kukunin natin. For AEB. Okay, bura-bura. Then, yung book value is 30.33. No? 33. Ayan. Then, yung market price niya is 29.1. 29.1. And yung EPS is 3.66. Okay? Based sa Graham's number, undervalued tayo. At kung pagko-compare natin yung kanyang market price dun sa book value, still undervalued pa rin, no? Kasi mas mababa si market price. So, meaning, sa fundamental, magandang bilhin sa AEB. Let's jump sa kanyang technical analysis kung maganda ng bilhin. So, based sa Fibonacci, so, okay, ano muna natin ito? Burahin muna natin. Ayan. So, wala pa tayo sa may support, no? At malapit tayo sa resistance. So, bibili lang tayo guys pag malapit sa support. Since wala pa guys, so, ang pwede nating abangan na dito na price is 0.786, which is around 18.94, no? Kay Aboitiz. Pero kung titingnan natin, so, gagamit tayo ng trend-based Fibonacci extension tool. So, from swing high to swing low, then drag natin papataas. So, possible nasa support na siya, no? Dito sa 1. Pero possible, guys, okay? Ayan. So, possible nga, mag-hold muna siya dito. Okay? Pero pagka hindi nag-hold, so, syempre, ang abatan na natin is here. 0.786, ano? Yun guys ang ating scenario dito. Ayan. So, dito tayo mag-aabang sa part na to. Next. Guys. So, do your own research, ano?
nag-share lang ako ng mga insights about stocks. So, no hate naman kung mali-mali sinasabi ko. Kayo na bahalang humusga. Next natin. So, tapos na kay Aboitiz. So, text natin si AGI. AGI. Okay, ulitin natin. Baka makalimutan natin kasi. So, for AGI, based sa kanyang financial report, so we have book value of 30.13 at 29.31. So, gagamitin natin yung mas mababa, 29.31. Now, for AGI, so 29.31. 29.31. Tama? Okay, good. Next natin, yung kanyang price, 6.4. 6.4. Then, yung EPS is, tama ba? Ayan. 1.62. No? Based sa ating Graham's number, si AGI is undervalued. So, meaning, magandang bilhin to. Same kay book value per share, no? Kung titingnan natin. So, based sa fundamental, okay, then magandang bilhin si AGI. Ayan, no? No? Then, in terms of sa kanyang technical analysis, let's see, guys, no? Based sa big picture natin, yung kanyang price history, so, nakakadalawang ano na siya, no? Retest dito. Or first pa lang naman pala. So, ito yung first retest sa may bottom, no? So, yung possible ano natin dito, floor price natin is around 1.5 peso per share. O, kung ako guys ang bibili, edi dito na. Para mas sure, no? Pero guys, meron tayong tinitingnan na support pa rito. Okay, malapit sa 0.886 Fibonacci retracement line, no? So, around 4.5 peso per share. Pesos per share. Ayun. So, meron pa ba? Meron pa ba? AGI, ALCO. Tapos may Ali pa pala. ALCO. So, for ALCO, ay dalawa. Ano ba to? Ay, isa pala Nasdaq. Ito. Okay, PSE tayo, guys. ALCO. Then, research natin. ALCO. Balik. Ayan. So, ALCO. Tapos, ALCO rin dito, guys. Based sa financial report, so ang book value niya is 0.73 at 0.62. So, mas mababa si 0.62 kaya siya gagamitin natin. ALCO, deburahin na natin ito. Book value is 0.62. 0.62. Okay. And yung kanya current stock price is 0.55. Then yung EPS is 0.29. Ayan, 0.29. So, meaning guys, based sa Graham's number, or Graham number, si ALCO is undervalued, no? At kung i-compare din natin sa book value, mas mababa pa rin si market price. So, meaning, based sa fundamental, maganda bilhin si ALCO. Then, okay, sa kanyang chart, let's see guys, no? So, okay, mag-drawing tayo. Ayan. Then, gagamit tayo guys ng ating retracement line, no? So, ayan guys, nag-hold na siya dito sa 0.786, ano? So, around 0.5 peso per share. Pero guys, let's see. Okay, wala pa namang divergence na nakikita dito eh. Wala pa guys, no? Kaya, there's a possibility na mapunta pa tayo dito sa 0.886, around 0.3 peso per share. So, I think dito yung abangan, no? Pagka hindi nag-hold dito sa part na to.
for ALCO. Then at the same time, based sa kanyang price history, nag-hold na siya dito sa support na to. Ayan, ang dami, no? Ayan pa. Okay. So for me, si ALCO sa technical is hindi pa magandang bilhin. Though nauuntog na siya rito sa part na to, no? Sa 0.786. So there's a possibility na ano pa to, nabuhusan pa to si ALCO. Next. Okay, pagod na ako guys. Okay, skip na natin yung iba. So last na to, si Ali. Super haba na siguro guys. Ilan na ba? So 40 minutes na tayo nag-uusap dito. So Ali. So si Ayala, let's see guys. Ali. So for Ali, let's see yung financial report. Meron pa kasing COVID guys kaya yung market natin hindi pa stable, ano. Kaya sulyap-sulyap lang muna ngayon. Pero kung ikaw ay trader, edi sige guys, take the risk, no. Pero don't forget to set your stop loss. So for this one, kay Ali, so yung kanyang book value per share, so 16.61, ano? Tingnan nga natin ito. Ayan. 16.61 at 14.86. So kukunin natin yung mas mababa, which is 14.86. Ayan. For Ali, so we have book value is 14.86. Market price, 30.7. 30.7. Then yung EPS is saan yung EPS ito? Ito, dito. EPS niya is 2.25. 2.25. So, based sa Graham's number, overvalued pa to, no? So, based sa fundamental, hindi pa to magandang bilhin si Ali. Ayan. Pero sa technical, let's see guys. Medyo nasa taas pa kasi to guys kaya I think hindi pa rin to magandang bilhin, no? Ayan na. So, i-adjust natin na konti. Ayan. So, malapit tayo sa support sa 0.5. Yun nga lang guys, mas ideal kung bibili tayo dito, no, sa 0.618. Sa ating golden packet na tinatawag. Ayan. Dito guys, ang bilihan, no? Para sa akin. Ewan ko lang sa inyo guys. Then, pag-drawing tayo ng trend line. Okay, so hindi yan. So, ito. Possible. Ayan. So, kapag babasihan natin yung trend line guys, okay, wala pa siya sa may support. No? Ayan. So, ito yung first support or second support, then ito yung first support. So, marami kasi, maliliit nga lang. Then, okay. So, do you think pagpupunta rito sa below 10.5? So, there's a possibility, ano? Pero, medyo malayo kasi Kaya mas ideal guys kung bibili tayo, much better kung dito, no, sa 0.618 or sa 0.786. Ayan. So mamili na lang kayo dun guys. Kasi okay, wala na tayo sa support. Ayan na. So ito yung support natin. So possible mag-retest na to pababa. Okay, ano pa ba? Ay, wala na. So sa part 2 guys, ang abangan naman natin yung mga stocks na nagsisimula sa letter B. No? So, see you sa part 2. Bye-bye.